Isang 15 taong kasal na babae ang mahimbing na natutulog sa sofa, kaya wala siyang kaalam-alam na lumalapit sa kanya ang kanyang asawa na may dalang unan. Ngunit sa huling sandali, marahang inangat ng lalaki ang ulo niya at inilagay ang unan sa ilalim nito. Si Han Woo-sung ay isang napakahusay na abogado sa diborsyo. Sa bahay, hindi lang niya sinasamba ang kanyang asawa tulad ng isang reyna, kundi sa publiko, siya ay isang huwarang asawa. Sa araw na iyon, nang sumailalim siya sa isang panayam, tinawag ni Han Woo-sung ang kanyang asawa na Honey. Nakapagbigay ito ng malaking katiwasayan kay Kang Yeojo. Sa sunod-sunod na tanong ng AC, binanggit niya ang mga kwento mula noong una silang nagkita. Isang mahirap na estudyante pa rin si Han Woo-sung noong nakikipag-date pa lang sila ng kanyang asawa 15 taon na ang nakakaraan. Nagkataon na nakilala niya ang manunulat na si Kang Yeojo at agad siyang naakit sa ganda nito, kaya nahulog ang loob niya sa unang tingin pa lang. Bukod pa rito, nag-heart sign pa siya sa kanyang asawa sa harap ng lahat na ikinahanga ng mga tao. Pagkatapos ng panayam, binuksan ni Baek Soo-jung ang dalawang buttons ng kanyang damit para magpalamig at sadyang inihulog ang kanyang manuskrito sa sahig. Kaagad na lumuhod si Han Woo-sung para tulungan siya. Nakita ito, lumuhod din si Baek Soo-jung sa sahig at inanyayahan siyang mag-dinner. Si Han Woo-sung naman, nang lumingon siya, bigla niyang nakita ang hindi dapat makita at agad niyang tinanggihan ang alok nito. At agad siyang tumayo at umalis. Bagamat ilang taon ng kasal, hindi pa kailanman nasangkot si Han Woo-sung sa anumang iskandalo. Araw-araw siyang tumatakbo sa labas at itinuturing niyang hindi nakikita ang mga babae sa paligid. Mas gugustuhin pa niyang uminom ng tubig mula sa isang pulubi sa kalye kaysa sa tingnan ang mga magagandang babae sa daan. Ang kanyang asawang si Kang Yeojo ay isang nobelista ng psychological thriller. May talento, maganda, at napakayabang siya, at lalo na siyang hindi marunong magpatawad sa mga lalaking nangangaliwa. Nang itanong ng reporter, ano ang gagawin mo kung niloko ka ng iyong asawa? Agad na sumagot si Kang Yeojo, magpapakamatay siya o mamamatay ng biglaan. Sa madaling sabi, tiyak na magiging isang perpektong krimen iyon dahil ako mismo ay isang eksperto. Pagkatapos marinig iyon, biglang natahimik ang lahat ng tao sa ibaba. Samantala, pagkatapos mag-ehersisyo, nakatanggap si Han Woo-sung ng isang text message tungkol sa delivery. Nang paalis na sana siya, nagtaka si Baek Soo-jung kung bakit tuwing Martes at Huwebes sila nagkikita. Ngunit hindi niya alam na tuwing Lunes at Miyerkules, kailangan pa rin pumunta ni Han Woo-sung sa giving sa itaas. Pagod na pagod talaga siya. Pagkatapos, nang makabalik na siya sa basement parking ng kanyang apartment complex, hinubad ni Han Woo-sung ang kanyang panlabas na damit at ginamit ang isang lint roller para linisin ang kanyang damit. Sa paraan ng paggawa niya nito, malalaman mong bihasa na talaga siya sa larangan. At pagkatapos niyang magawa iyon, dinala niya ang pagkain pauwi. Sa panahong ito, nagluluto ng hapunan ang kanyang asawa. Nang makita ni Han Woo-sung ang isang set ng mga kutsilyo sa mesa, bigla siyang kinabahan. Pagkatapos, walang emosyong kinuha ni Kang Yeojo ang pagkain sa kamay niya at sinabihan siyang maligo para makakain na sila. Pagkabalik sa kwarto, hinubad ni Han Woo-sung ang kanyang polo shirt at natuklasan ang isang mansa ng lipstick dito. Agad siyang kinabahan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kang Yeojo. Sinabihan niya si Han Woo-sung na ibigay sa kanya ang mga damit para labhan. Nagkunwaring kalmado si Han Woo-sung at tinuro na may kung anong nakadikit sa mukha ng kanyang asawa. Sa sandaling lumingon si Kang Yeojo para tignan ang kanyang sarili sa salamin, agad na itinapon ni Han Woo-sung ang polo shirt at kumuha ng bago. Pagkatapos, lumabas si Kang Yeojo dala ang mga damit. Ngunit pagkatapos ng dalawang hakbang, tumigil siya, lumingon, lumapit sa kanyang asawa at inamoy siya. Sa sandaling iyon, halos lumabas na ang puso ni Han Woo-sung sa kaba at patuloy niyang iniisip kung may nagkamali ba siya. Nang maalala niyang pareho ang pabango at sabon na ginagamit ng kanyang kabit na si Baek Soo-jung sa kanyang asawa at ang amoy ng kanyang katawan ay pareho pa rin ang bago siya umalis ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, nakatakas siya sa isang malaking gulo. Nang maghahanda na siyang maghapunan, biglang tumunog ang doorbell. Ngunit nang makita niya ang hindi inaasahang bisita, natigilan siya. Si Baek Soo-jung, nakadate niya tuwing Miyerkules, ay nasa bahay niya ngayon. Nang makita ang sexy at madungis na katawan ni Baek Soo-jung, agad na naramdaman ni Han Woo-sung na wala itong magandang intensyon. Lumapit si Kang Yeojo at nagtanong, magkakilala kayo, di ba? Sumagot si Baek Soo-jung, nagkikita kami tuwing Lunes at Miyerkules. Gulat na ipinaliwanag ni Han Woo-sung na lahat iyon ay dahil sa trabaho. Pagkatapos, binigyan ni Baek Soo-jung si Kang Yeojo ng regalo na siya mismo ang nagbigay sa kanya. Upang hindi mabunyag ang lahat, binigyan niya si Baek Soo-jung ng parehong uri ng bagay na ginagamit niya sa bahay. At nang sila ay nasa labas, ang eksena ng dalawang babae na magkasama sa isang frame ay halos ikalaglag ng panga ni Han Woo-sung sa takot, ngunit napakakalmado ng dalawa. Nang makita niyang hinihiwa ng kanyang asawa ang manok, naramdaman niya na parang siya ang nasa chopping board. Bukod pa rito, ang tunog ng paghiwa ay patuloy na nagpapabalikwas sa kanya at halos malaglag na ang kanyang molar tooth. Samantala, nasa isang tabi si Baek Soo-jung, pinupuri ang galing ni Kang Yeojo sa kutsilyo. Sa puntong ito, hindi na talaga kinaya ni Han Woo-sung, kaya ginamit niya ang pagbisita sa bahay bilang dahilan para hilahin siya palabas at tanungin siya kung nababaliw
na ba siya para pumunta doon. Tuwirang sinabi ni Baek Sojung na siya at ang kanyang asawa ay magkakilalang matalik na kaibigan at tinawanan pa niya si Han Woo-sung sa pagiging duwag pagkatapos niyang magloko sa labas. Pagkatapos, hindi na siya nagpakipot pa. Pumunta siya kaagad sa kanilang kwarto. Ang isang lalaki at isang babae na magkasama sa isang kwarto ay sapat na para malaman na may mangyayaring kakaiba. Sa sandaling ito, hinubad ni Han Woo-sung ang kanyang damit at inakala ni Baek Sojung na gusto niya ng ganitong uri ng laro. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha niya ang isang lint roller dahil sa takot na ang kanilang pag-aagawan kanina ay nag-iwan ng ebidensya. Pagkatapos, sa hapagkainan, sobrang kinakabahan si Han Woo-sung na baka may matuklasan ang kanyang asawa. Ngunit ang hindi mapakali na kamay ni Baek Sojung ay nang aasar sa kanya sa ilalim ng mesa. Dahil dito, kinailangan niyang tusukin ito gamit ang tinidor. Samantala, si Kang Yeojo ay nagkunwari na walang nangyayari at kalmadong umiinom ng kanyang alak. Bukod pa rito, binilinan pa niya ang kanyang asawa na kumuha ng isa pang bote ng alak sa basement. Pagkatapos niyang magpunta sa likod ng kanyang asawa, nakiusap si Han Woo-sung sa kabilang babae na huwag magsalita ng masama. Nang hindi siya sumasagot, bumalik si Han Woo-sung at nagtanong kung aling bote ang kukunin at pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya ito mahanap. Dahil dito, galit na tumayo si Kang Yeojo para kunin iyon mismo. Habang naghihintay, pinayuhan ni Han Woo-sung si Baek Sojung na umalis na kaagad. Ngunit bantaan siya nito na kailangan niyang pumunta sa kanya kinabukasan, kung hindi, ipagpapatuloy niya ang pag-inom. Walang nagawa si Han Woo-sung kundi pumayat. Nang gabing iyon, malakas ang kulog sa labas. Dahil sa masasamang gawa ni Han Woo-sung sa araw, nagising siya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit natuklasan niyang wala ang kanyang asawa sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, pumunta si Han Woo-sung sa bahay ni Baek Sojung. Ngunit natuklasan niyang walang tao sa loob. Hindi rin siya sumasagot sa tawag. Nang makauwi siya mula sa trabaho ng gabing iyon, malakas siyang tumawag sa kanyang asawa, ngunit walang sumasagot. Nang makarating siya sa opisina, nakita niya ang isang tumpok ng mga papel na nakakalat sa sahig. Kinuha niya ang isa at nakita niyang ito pala ang key assurance of physical rights na isinulat niya para sa kanyang asawa nang mag-propose siya. Kung mangaliwa siya, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling iyon, halos lumabas na ang kaluluwa ni Han Woo-sung sa takot. Eksakto sa sandaling iyon, dahan-dahang lumitaw si Kang Yeojo sa likod ng pinto na may nakakabahalang ngiti sa kanyang mukha. At dali-daling sumugod kay Han Woo-sung, sinaksak siya sa kanyang baywang. 15 taon na ang nakalilipas, bumili si Han Woo-sung ng singsing na pangkasal at naghanda na mag-propose kay Kang Yeojo. Ngunit natuklasan ni Kang Yeojo ang sapatos na ibinigay sa kanya ng isang babaeng estudyante. Mula noon, nabuhay siya na may prinsipyo na hindi niya papayagan ang anumang butil ng buhangin. Kaya, dali-daling ipinaliwanag ni Han Woo-sung na kapatid niya lang iyon, ngunit hindi tinanggap ni Kang Yeojo ang kanyang paliwanag. Para sa kanya, ang esensya ng pagpatay at sinadyang pagpatay ay pareho. Para makuha ang magandang babae, kinuha ni Han Woo-sung ang kontrata ng pagbebenta ng sarili na isinulat niya noon. Pagkatapos ng kasal, kung magtataksil siya, magkakaroon ang kanyang asawa ng buong karapatan. Gawin ang kahit anong gusto niya sa kanyang katawan at ipanotaryo pa ang kontratang ito. Nang makita ni Kang Yeojo ang kontratang ito, labis siyang nagulat. Sinamantala ni Han Woo-sung ang pagkakataon na lumuhod sa isang tuhod at ibigay ang singsing sa kanya. Sa puntong ito, lumingon si Han Woo-sung at sinaksak pa siya ni Kang Yeojo ng ilang beses. Lumalabas na props lang pala ang mga ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nabalik sa sarili si Han Woo-sung at sinumbatan ang kanyang asawa sa hilig nitong maglaro ng ganitong mga masasamang laro. Sinabi ni Kang Yeojo sa kanya na galit siya nang makita niya ang mga negatibong komento tungkol sa kanyang sarili online na nagsasabing ang mga detalye ng kanyang pagpatay ay hindi makatotohanan. Bilang isang nobelista ng psychological thriller, ganap na hindi niya hahayaang gumawa siya ng ganoong maliliit na pagkakamali. Nang magkasama silang kumakain ng hapunan, gusto lang ni Han Woo-sung na uminom ng sabaw. Ngunit agad na sinabi ni Kang Yeojo na isa siyang pufferfish. Dahil sa sinabi niya, halos malunok na ni Han Woo-sung ang kanyang dila sa takot. Akmang iinom na sana siya ng tubig para maibsan ang takot niya. Sabi ni Kang Yeojo, sa tingin ko, kung mangyayari iyon ngayon, gagamitin ko ang laso na hindi madaling matukoy. Nang marinig ito, agad na ibinuga ni Han Woo-sung ang tubig. Kinaumagahan, tumakbo siya papunta sa bahay ni Baek Sojung at balak sana niyang pumasok. Ngunit nang maalala niya ang mga sinabi ng kanyang asawa, tumigil siya. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya ang programa ni Baek Sojung sa ZI at napalitan na ang host. Sa wakas, nagsimula siyang makaramdam na may mali, kaya naghanda siyang magbago. Una, ibinalik niya ang kanyang telepono sa factory settings at informat ang dashcam sa kanyang kotse. Tiningnan niya ang mga gamit ng playboy niya at ayaw niya itong itapon, ngunit mas mahalaga pa rin ang kanyang buhay. Samantala, biglang nawala si Baek Sojung. Hinanap siya ng kanyang manager sa lahat ng dako, ngunit wala pa ring resulta. Walang magawa, pumunta siya sa istasyon ng pulisya para humingi ng tulong. Naramdaman ng pulisya na posibleng nagpunta siya sa ibang bansa para magbakasyon, ngunit hindi sang-ayon ang manager sa pananaw na ito dahil sinabi sa kanya ni Baek Sojung na kung isang araw ay misteryoso siyang mawawala. Tiyak na may nangyari. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa maraming tao, natuklasan ng pulisya na bago nawala si Baek Sojung, pumunta siya sa isang restaurant para makipagkita sa isang tao. Ngunit dahil nasa isang sulok
ito, hindi makita ng kamera ang mukha ng kabilang tao. Kahit ang waiter ay walang natatandaan, at malabo lang niyang nakita na may umiikot na pen ang taong ito sa kanyang kamay. Samantala, si Kang Yeojo ay nakaupo sa isang madilim na silid at maihawak siyang panulat sa kanyang kamay. Nagbalak kayo ang babaeng ito at lihim na tumakas sa bahay para pumunta sa isang convenience store para uminom ng beer at kumain ng pritong manok. Gayunpaman, hindi niya alam na palihim siyang kinukunan ng litrato ng staff sa tindahan at ipinost online. Pagkatapos, dinukot ang babae ng isang grupo ng mga tao at isinakay sa kotse. Siya pala ay isang sikat na online novelist. Dahil sa kanyang mapagmataas na ugali, ayaw niyang magpa-interview, kaya palihim siyang nagtungo sa convenience store noong araw na iyon. Nalaman ni Cha Soo-ho na naghahanap ng assistant si Kang Yeojo, kaya nag-apply siya sa kumpanya nito para sa panayam. Naisip ng tagapamahala na sa pamamagitan ng pagkuha kay Cha Soo-ho, maaari niyang bantayan ang bawat galaw ni Kang Yeojo, kaya agad siyang pumayag na kunin ito. Sa unang araw ni Cha Soo-ho sa bahay ni Kang Yeojo, sinabi sa kanya ng yaya na ihanda niya ang kanyang sarili at huwag magulat sa anumang makikita niya. Nang marinig niya ito, natigilan din siya. Pagkatapos, itinulak niya ang pinto at pumasok at nakita niya ang kakaibang posisyon ni Kang Yeojo. Medyo nagulat siya, ngunit ang mga sumunod na sinabi nito ay tuluyan ng nagpabalisa sa kanya. Naamoy ni Kang Yeojo ang napakamahal na pabango sa kanya, tiningnan ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang limited edition na relo. Mukhang mayaman siya, ngunit ang peklat sa kanyang braso ay nagpakita na hindi laging madali ang kanyang mga ginagawa. Dahil dito, nagduda si Kang Yeojo sa kanyang pagkatao at gusto siyang tanggalin. Nang makita na hindi siya pinagkakatiwalaan ng babae, kaagad na tumayo si Han Woo-sung, kinuha ang kutsilyo sa mesa, at dahan-dahang lumapit kay Kang Yeojo. Narinig ng yaya ang hiyaw ni Kang Yeojo, kaya dali-dali siyang tumakbo paakyat. Ngunit nakita niya si Kang Yeojo na may hawak na props at sinasaksak si Han Woo-sung. Ang pagsusulat ng nobelang ginagawa ni Han Woo-sung ay talagang hindi gawa ng tao. Biglang napagtanto ni Kang Yeojo na napakapabaya ng kanyang suot, kaya't nagmadali siyang kinuha ang mga bagay sa tabi niya para takpan ito. Ngunit hindi niya alam na si Han Woo-sung, na nasa tapat lang ng bahay niya, ay naglagay ng dalawang high-end na teleskopyo para subaybayan ang bawat galaw niya. Ipinapakita rin ng malaking aparador na ito ang kanyang hindi ordinaryong pagkatao sa anumang bahagi ng kanyang marangyang bahay. Lahat ay mga larawan ni Kang Yeojo at minarkahan pa ang mga ito ng iba't ibang simbolo. Samantala, nang malaman ni Kang Yeojo na malapit nang maihatid ang bago niyang refrigerator, bumaba ang yaya sa basement para maglinis, ngunit may nakita siyang mansa sa sahig. Dahil hindi niya ito matanggal, binuksan niya sana ang refrigerator para kumuha ng yelo, ngunit sa sandaling iyon, dali-daling bumaba si Kang Yeojo at pinaalalahanan siya na malapit nang maubos ang tubig sa kaldero sa kusina. Kaya't nagmamadali siyang umalis. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan ding binuksan ni Kang Yeojo ang refrigerator. Samantala, si Han Woo-sung ay inutusan ng kanyang boss na magbigay ng lecture sa universidad. Nang kakarating niya pa lang sa paaralan, bigla na lang may tumakbong isang estudyanteng babae at nang makita niya ang mga mata nito, sumumpong na naman ang dating sakit ni Han Woo-sung. Gayunpaman, muling nagkita ang dalawa pagkaraan ng ilang sandali. Bukod pa rito, mabait pang ginabayan siya ng dalaga. Nang makita ang kanyang malabong figura at mahabang buhok, muli siyang nahulog sa pag-ibig. Sa klase, patuloy na nakatitig si Han Woo-sung sa estudyanteng babae. Pagkatapos ng klase, tinawag pa siya ng dalaga. Ngunit nang maisip niya ang kakaibang pag-ugali ng kanyang asawa kamakailan at ang pagkawala ni Cha Soo-ho, naisip niyang mas mahalaga pa rin ang buhay niya. Kaya naman, hindi niya pinansin ang dalagang humahabol sa kanya at dali-dali siyang tumakas, ngunit hindi niya alam. Gusto lang pala niyang ibalik ang pluma na nahulog mo. Nang makauwi si Han Woo-sung ng gabing iyon, masaya niyang niyakap ang kanyang asawa, habang patuloy na nagsasabi ng matatamis na salita, na lubos na nagpasaya kay Kang Yeojo. Nakita ni Cha Soo-ho ang lahat ng ito. Kinabukasan, sa wakas ay natuklasan ni Han Woo-sung na nawawala ang fountain pen na bigay sa kanya ng kanyang asawa. Samantala, ang estudyanteng nakapulot ng pluma ay maingat itong binalot at inihahanda para ibalik kay Han Woo-sung. Pumunta siya sa law office ng lalaki, ngunit wala siya roon, kaya ibinigay na lang niya ito sa kanyang kasamahan. Pag-alis niya, nakasalubong niya si Kang Yeojo at naglampasan lang sila. Ngunit ang natatanging amoy sa estudyanteng babae ang umakit sa kanyang atensyon. Pagkapasok pa lang niya sa opisina, sinimulan niyang sundan ang amoy upang mag-imbestiga sa paligid. Nang makita niya na nakatingin siya sa kahon ng regalo, dali-daling itinago ni Son Jin-ho ang kahon. Ang hindi kinakailangang pagtatago na ito ay agad na nagpakumpirma kay Kang Yeojo na mayroong isang bagay na hindi tama. Pagkatapos, bilang isang sikat na crime fiction writer, tinanggap ni Kang Yeojo ang imbitasyon para imbestigahan ang kinaroroonan ni Cha Soo-ho. Sa loob ng silid na may maraming nakadikit na larawan, mayroong ilang mga larawan na kinunan kasama si Han Woo-sung at iba pa. Habang nag-host, sinuri ni Jang Seung-chul at An Si-jin ang mga kahina-hinalang tao sa larawan. Naniniwala siyang mukhang kahina-hinala si Han Woo-sung sa tabi ni Cha Soo-ho. Sa larawan, ang babae ay nakatagilid ang ulo, na malinaw na gustong sumandal sa dibdib ng lalaki, at ginaya pa ni An Si-jin ang posisyon nito. Karaniwan, ang ganitong kilos ay ginagawa lamang ng mga taong may malapit na relasyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Kang Yeojo sa dalawa, kaya mabilis ding lumayo sa isa't isa sina An Si-jin at Jang Seung-chul, at nagpalit sila ng paksa, habang tinatalakay ang kaso. Matapos umalis, ipinagpatuloy ni Jang Seung-chul at An Si-jin ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Cha Soo-ho. Nagduda si An Si-jin
Jin kay Kang Yeojo. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na siya at si Cha Soo-ho ay magkariba sa pag-ibig. Nang makauwi si Han Woo-sung ng gabing iyon, nararamdaman din niya ang panganib. Natakot si Han Woo-sung nang makita niyang masaya siyang sinalubong ng kanyang asawa. Nakita niyang binuksan ni Kang Yeojo ang takip ng kaldero at agad na sinaksak ang loob nito. Ang nakakabinging ingay ay agad na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Han Woo-sung. Pagkatapos niyang marinig na sinuri ng kanyang asawa ang surveillance camera, napalunok siya at hindi makapagsalita. Ngunit nang marinig niya na binilhan siya ng kanyang asawa ng insurance na nagkakahalaga ng 1 bilyong won, labis siyang natakot na halos hindi na siya makatayo. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Han Woo-sung ng tawag sa telepono. Ito pala ay ang security guard ng apartment ni Cha Soo-ho sa surveillance room. Ito ay dahil itinago niya ang lahat ng mga video niya at sinabi kay Han Woo-sung na magdala ng 50 milyong won para kunin ang mga ito. Sa sandaling ito, si Kang Yeojo ay nakatayo sa silid at pinapanood ang kanyang asawa at si Cha Soo-ho sa tapat na bahay ay gumagamit din ng teleskopyo para manmanan ang bawat galaw niya. Gayunpaman, paano makakakuha si Han Woo-sung ng ganoong kalaking pera kung binabantayan siya ng kanyang asawa? Sa kawalan ng magawa, kinuha niya ang lahat ng kanyang tinagong pera, pumunta sa isang sulok ng hardin, inalis ang bato, kinuha ang gagamba at hinukay ang pera sa ilalim. Pagkatapos niyang ipunin ang lahat, nakakuha siya ng 50 milyong won. Gayunpaman, mayroon ding sariling plano si Han Woo-sung na i-record ang ebidensya ng pagbabanta ng security guard sa kanya. Para magkasundo ang dalawa, kinabukasan, pumunta si Cha Soo-ho sa bahay ni Kang Yeojo. Pagkapasok niya, natulala siya. Transcending space and time ba ito? Ipinakita rin ni Kang Yeojo ang mga kakaibang feature sa kasuotan ng prinsesa. Ang hairpin ay maaaring maging kutsilyo o palakol. Pagkarinig nito, agad na natulala si Cha Soo-ho sa loob ng 5 segundo dahil ang babaeng ito ay araw-araw na nag-aaral ng iba't ibang paraan para pumatay. Pagkatapos, habang nagpapahinga si Kang Yeojo, palihim siyang bumaba sa basement at nakita ang mga props sa loob. Mas kumpleto pa ito kaysa sa isang production team na mailason at iba't ibang uri ng armas. Bigla, may napansin siyang kahina-hinalang pulang mansa sa likod ng refrigerator. Kaya't umupo siya at gumamit ng cotton swab para kumuha ng sample. At ang sample na nakuha ni Cha Soo-ho mula sa basement ay nakumpirmang plasma ni Cha Soo-ho. Ngunit nang iulat niya ito sa kanyang superior, gusto nitong burahin niya ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan kay Kang Yeojo. Pagkarinig nito, hindi maintindihan ni Cha Soo-ho, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Una, binura niya ang lahat ng video ng surveillance camera. Kinabukasan, pumunta si Han Woo-sung sa napagkasundo ang lugar. Ngunit matagal na siyang naghihintay, wala pa ring anino ni Bae Jung-shik. Hindi rin sinasagot ang kanyang mga tawag, kaya't pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ng lalaki para magtanong. Doon niya lang nalaman na nag-resign na ito. Nang araw na iyon, pumunta si Han Woo-sung sa dagat kasama ang kanyang superior para mag-volunteer. Ang mga divers sa ilalim ay hinihila ang mga lumulutang na basura patungo sa unahan ng bangka. Nang iabot niya ang kanyang kamay para kunin ang bag ng basura, bigla siyang nakaramdam na pamilyar ang babae. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napagtanto niyang hindi ba't siya ang inosenteng estudyanteng babae. Dahil sa sobrang paghanga, nahulog si Han Woo-sung sa dagat. Nakakahiya dahil hindi pa siya marunong lumangoy. Sumunod ay ang eksena ng isang dalaga na nagligtas sa bayani. Nagsipi pa ang dalaga sa kanya sa ilalim ng tubig. Habang siya ay walang malay pa, sa hindi kalayuan sa baybayin, may lumitaw na bangkay ng isang babae. Ikinuwento niya na dinala si Han Woo-sung sa ospital. Nang magising siya, iniisip pa rin niya ang halik na iyon. Samantala, nagmamadaling pumunta si Kang Yeojo para sunduin ang kanyang asawa. Sa sandaling ito, may isang nurse na humabol sa kanila at pinaalalahanan si Han Woo-sung na may nakalimutan siyang bag pagkakita ni Kang Yeojo. Nakilala niya agad na pag-aari ito ng isang babae, kaya't napasimangot siya. Nang aalis na sila, lumingon si Han Woo-sung at nakita niya si Go Mirai na tumatakbo palabas ng ospital. Plano sana niyang bumaba para isauli ang bag sa dalaga, ngunit nang makita niya ang kanyang asawa sa tabi niya, hindi siya nangahas na magsalita at humiga na lang para magpahinga. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa pulis. Dahil sa sobrang pag-usisa, lumapit siya para makinig sa usapan. Bilang resulta, nakita niya ang babaeng ilang beses niyang niyakap ay isa ng malamig na bangkay. Nahirapan si Han Woo-sung na tanggapin ito. Sa sandaling ito, tumama ang ilaw ng diretso sa kanya na nagdulot sa kanya ng pagkahilo at biglang nasuka. Dahil sa matinding pagkabigla, tulala siyang umalis. Nang makita ni Son Jin-ho ang balita, iniwan niya rin ang kanyang asawa at tumakbo papunta kay Han Woo-sung. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa isang bar para uminom. Labis na nagsisi si Han Woo-sung. Mula nang mawala ang babae, palagi siyang natatakot na mabunyag ang kanilang relasyon. Samantala, hindi niya pinapansin ang kaligtasan nito. Matapos ni Kang Yeojo ang kanyang mga gawain, pumunta rin siya sa bar para sunduin ang kanyang asawa. Sinabi ni Han Woo-sung sa kanyang asawa na magmaneho at ihatid siya para magpalamig. Pagod na siya sa pamumuhay ng may takot araw-araw, kaya gusto na niyang sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang relasyon kay Cha Soo-ho, umaasang mapapatawad siya nito. Ngunit pumasok si Kang Yeojo sa highway at pinabilis ang takbo ng sasakyan. Natakot si Han Woo-sung at mahigpit na humawak sa manibela. Bilang resulta, nasuka siya at sa huli ay isinuka niya ang lahat
lahat sa bag ni Go Mirai, na labis na ikinagalit ni Kang Yeojo, kaya't agad siyang bumalik sa bahay. Pagka-uwi nila, lahat ng kilos nilang dalawa ay nakita ni Cha Soo-ho. Nakita niyang tila nag-aaway ang dalawa. Sa sandaling ito, natagpuan ng pulisya si Bae Jung-shik na may maraming pasa sa katawan sa labas ng bayan. Pagkatapos ng emergency rescue, sa wakas ay nalagpasan niya ang panganib. Samantala, pagkagising ni Han Woo-sung, nakita niyang nakatayo ang kanyang asawa sa dulo ng kama at nakatitig sa kanya na labis niyang ikinatakot. Gayunpaman, walang sinabi si Kang Yeojo at tumalikod lang siya. Kaya't naisip niya kung nasabi na ba niya ang lahat kagabi. Ngunit malabo lang niyang naaalala na sumigaw ang kanyang asawa at sinabihan siyang bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, nilakasan niya ang kanyang loob at bumaba. Pagkaupo ni Han Woo-sung sa mesa, isinaksak agad ng kanyang asawa ang kutsilyo sa tinapay na labis niyang ikinatakot at nanginginig siya. Samantala, pagkatapos mabawi ni Bae Jung-shik ang kanyang malay, tumakas siya sa ospital at tinawagan si Han Woo-sung. Dahil sa takot na dulot ng kanyang asawa, naiisip ni Han Woo-sung na gagamitin niya ito bilang panakot sa kanya kahit na bumili siya ng bulaklak. Kaya agad niyang sinabihan ang staff sa tindahan na palitan ito ng bulaklak na walang tinik. Pagkatapos, nang pumunta siya sa isang jewelry store para bumili ng kwintas, nang makita niya ang kwintas sa harap niya, naisip niya agad ang eksena kung saan gagamitin ito ng kanyang asawa para sakalin siya. Dahil dito, ang lahat ng kanyang mga plano ay biglang nawala na parang bula. Samantala, ang kanyang asawa ay nasa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Tinanong siya ni An Si-jin kung nagkarelasyon sina Cha Soo-ho at Han Woo-sung, magagalit ka ba at gustong patayin si Cha Soo-ho. Nang marinig ito, tumawa si Kang Yeojo at sinabing ilang taon na silang kasal at masaya pa rin ang kanilang relasyon. Samantala, si Cha Soo-ho ay may one-sided love lang para sa kanyang asawa. Ang impormasyong ito ay nakuha mula sa staff ng DE station. Pagkatapos, kinuha ni An Si-jin ang video mula sa surveillance camera ng restaurant. Nang makita ni Kang Yeojo ang pamilyar na pag-ikot ng panulat, bigla siyang huminto. Ipinaliwanag niya sa dalawa na nakilala niya talaga si Cha Soo-ho. Ngunit nagbalik tanaw lang sila sa nakaraan. Dahil sa isang pag-ikot ng pluma, walang magagawa ang pulisya. Pagkatapos nito, tahimik na umalis si Kang Yeojo. Samantala, matagal nang naghihintay si Han Woo-sung sa labas na may dalang bulaklak. Dahil nasukahan niya ang kotse ng kanyang asawa kagabi, sinamantala niya ang pagkakataong ito para suyuin siya. Dahil sa pagbabanta sa telepono ni Bae Jung-shik, nagpasya siyang sabihin sa kanyang asawa ang lahat ngayong gabi. Nang sa tingin niya ay tamang pagkakataon na, inilabas ni Han Woo-sung ang kwintas na inihanda niya. Talagang pinalitan niya ito ng mas maliit na uri na hindi makakasakal. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, sa wakas ay nagtapat siya. Nagsabi siya tungkol sa kanyang pakikipagtagpo sa ibang tao ng patago. Sinabi ni Kang Yeojo na matagal na niyang napansin ito. Nang marinig ito, labis na natakot si Han Woo-sung at dali-daling lumuhod para umamin sa kanyang pagkakamali. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos nito, sinabi ni Kang Yeojo ang tungkol sa kanyang pagtakbo bilang miyembro ng National Assembly kamakailan. Talagang hindi sila magkaintindihan. Gustong magsalita ni Han Woo-sung para sabihin ang totoo. Ngunit hinila siya ng kanyang asawa at binalaan na huwag mag-isip ng masasamang bagay. Ang magaspang na kilos na ito ay labis na nagpatakot kay Han Woo-sung na hindi siya makapagsalita. Pauwi, sinubukan ni Han Woo-sung na usisain ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsasabi na may kaibigan siyang nangaliwa at umamin sa kanyang sarili. Ngunit tinawanan lang siya ni Kang Yeojo. Ito ay isang bagay na dapat manahimik agad. Kinaumagahan, si Woo-sung ay tila wala sa sarili nang pumasok sa trabaho. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Ito ay mula kay Mirai, ang babaeng estudyante na nagligtas sa kanya noon. Binanggit niya na naiwan niya ang kanyang bag sa kanya at pagkatapos ay nakipagkita sa kanya. Sa oras na iyon, natatandaan niya na pagkatapos uminom, nasusuka siya sa bag ni Mirai. Kaya nagmadali siyang bumili ng ibang bag para ibalik sa kanya. Pagkatapos bumalik, ibinigay niya ito sa kanyang kasamahan upang ibalik para sa kanya. Ngunit nang lumabas siya, nakita ni Woo-sung si Mirai nang hindi sinasadya at iginiit na iwi siya. Sumakay si Mirai sa kotse at nakaamoy ng maasim na amoy. Kaya't kinuha niya ang pabango at inispray ito sa kotse. Nag-aalala si Woo-sung na baka maamoy ito ng sensitibong ilong ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang takot. Pagkatapos ihatid si Mirai, ayaw niyang magpaalam at umasa na magtatrabaho siya sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi niya alam na ang inosenteng estudyante ay mayroon ding ibang pagkakakilanlan. Siya ang ifi ng chain ng mga tindahan. Mukhang hindi simple ang paghaharap ng dalawa. Sa kabilang dako, ang babae na halos 40 ay gustong magkaroon ng anak, kaya maaga pa lang, nagkasama na ang dalawa sa sala. Nang makita na malapit na silang magsimula, hindi na matiis ni Soo-ho na tingnan ang dalawa, kaya pinutol niya ang kanilang pagsasama. Kaya't nahihiyang umalis ang dalawa at iniwan si Soo-ho na mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos, habang nasa bahay at nagsusulat ng libro si Yeojo, bigla niyang natagpuan ang isang kahon sa basurahan. Ito ay agad na nagpaalala sa kanya ng kakaibang kilos ni Jin-ho sa opisina noong araw na iyon. Nagtataka siya kung bakit lumabas ang kahon sa kanyang bahay, kaya binuksan niya ito at natagpuan ang isa pang piraso ng papel sa loob. Dinala niya ang papel sa kanyang ilong upang amuyin ang pabango dito. Nagkataon naman na ito ay ang pabango ng babaeng estudyante na dumaan sa kanya noong isang araw.
Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, naramdaman niya na alinman sa kanyang asawa ay nagtatago ng isang bagay para sa isang kasamahan o ang may-ari ng bagay ay talagang si Wusong. Sa kabilang dako, pagkatapos takutin si Wusong, nagmamadaling bumalik ang security guard na si Jung-shik sa surveillance room, ngunit natuklasan na nawawala ang mga dokumento na kanyang itinago. Nang marinig niya na sinabi ng kanyang asawa sa isang tao na ilipat ang mga ito, naging galit siya. Siya ay 60 taong gulang at walang asawa, kaya paano siya magkakaroon ng asawa? Dahil dito, labis siyang nagalit at nagkaroon ng atake sa puso at nawalan siya ng malay. Sa kanyang panaginip, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali at ang kanyang bibig ay natakpan ng tape. Pagkatapos, isang paa ang nagtulak sa kanya pababa sa isang 8 meter na hukay. Pagkatapos bumagsak sa ilalim, tumingin siya sa kanyang tagiliran at natagpuan na ang taong nasa tabi niya ay si Suho na matagal nang nawawala. Samantala, nang dumating si Seung-chul sa emergency room, sinabi sa kanya ng mga staff na habang papunta sa ospital, patuloy na sinasabi ni Jung-shik na si Wusong ang naghanap ng taong mananakit sa kanya. Higit pa rito, pinatay din ni Wusong si Suho. Pagkatapos, pumunta sila sa surveillance room at tinanong kung saan ipinadala ang mga dokumento. Sinundan nila ang address at natuklasan na ito ay ang bahay ng assistant na si Suho. Gayunpaman, wala ng tao sa loob. Pagkatapos, tinanong ni si Jin si Jung-shik kung ano ang hitsura ng taong kumidnap sa kanya. Pagkatapos, inilabas niya ang isang larawan ng assistant na si Suho. Matapos makuha ang tiyak na sagot, patuloy na sumisigaw ang lalaki na mayroon pang isang babae. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, dumating na ang kamatayan upang kunin siya. Kaya't diretsong pumunta ang pulisya sa kumpanya upang hanapin si Wusong. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi na hindi sila magkalapit ni Suho. Bukod pa rito, nagpapakita siya ng napakatahimik na hitsura at personal na dinala ang mga ito sa pinangyarihan upang patunayan. Ngunit hindi siya pumasok sa room 1,820, kundi sa 1,920 at ang nagbukas ng pinto ay isang babae. Nang makita si Wusong, masigasig din siyang bumati. Matapos ang maraming kumpirmasyon, nakita rin ni Seung-chul ang larawan ni Wusong habang nag-ehersisyo. Patuloy na naitala ang lahat ng kanyang ginagawa araw-araw. At ito ang nagbigay daan sa kanya upang madaling makaiwas sa pagdududa ng pulisya. Pagkatapos, masaya siyang umuwi at masayang naglaro ng piano kasama ang kanyang asawa. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Yeojo at ang kausap niya ay si Deokgi, ang assistant ni Suho na tumakas sa ibang bansa. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang mabuhay, huwag na huwag siyang babalik. Sa kabilang banda, dahil sa ganda ni Mirai, marami siyang manliligaw. Isang araw, isang lalaki ang nag-propose sa kanya, ngunit hindi sinasadyang nasaktan niya ang kanyang paa. Kaagad, isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim ang tumakbo papunta sa kanya mula sa lahat ng dako. Ang tagapamahala naman ay magalang na yumuko mula sa malayo. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa lalaki na medyo walang magawa. Matapos ang paggamot sa sugat at makalabas ng ospital, sinabi niya na huwag ipaalam ang nangyari. Pagkatapos, si Mirai ay nagbago ng anyo bilang isang dominanteng CEO at pumunta sa kumpanya upang pakinggan ang ulat ng mga empleyado. Gayunpaman, wala siyang narinig na kahit ano. Nang makita niya ang isang jacket na ibinebenta ng kumpanya, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at naalala niya ang jacket na suot ni Wusong nang mahulog siya sa tubig. Dahil dito, agad na pumasok sa kanyang isip ang imahe ni Wusong. Nang gabing iyon, nakatanggap si Wusong ng tawag sa telepono. Si Mirai pala ang tumawag upang magpasalamat sa kanya dahil sa bag at mga pampaganda na ibinigay niya sa kanya. Nang makita siyang nakatitig ang kanyang asawa, nagpanggap si Wusong na tumatawa at nakikipag-usap na parang sa isang customer. Hindi niya maintindihan kung bakit tumawag si Mirai sa gitna ng gabi. Sinabi ni Mirai na abala siya sa trabaho sa araw. At nang malaman niyang mahigpit na pinamamahalaan si Wusong ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng pakikiramay sa hindi masayang kasal ng lalaki. Nang maalala niya ang paggawa ng CE sa kanya, naramdaman ni Mirai na napakakomportable ng paghalik kay Wusong at bigla siyang nagkagusto sa kanya. Samantala, si Deokgi na nasa ibang bansa ay nag-aalala buong araw. Nadama niya na hindi ligtas ang kanyang tirahan. Hindi inaasahan, may dumating na taong humahabol sa kanya sa hating gabi. Ngunit sa kabutihang palad, umalis na siya bago pa man at nagtago sa isang container upang makabalik sa bansa. Dahil gutom siya sa loob ng 7 araw, pumunta siya sa isang maliit na noodle shop. Nang maghanda na siyang kumain ng busog, pumasok ang mga gangster. Matapos makumpirma na si Deokgi ito, sinimulan nila siyang bugbugin at pagkatapos ay kinidnap siya. Sa kabutihang palad, matalino siya at nakatakas. Para sa kanyang buhay, direkta siyang nag-ulat sa pulisya at sinabi sa kanila na si Yeojo ang nasa likod ng lahat ng ito. Mabilis na dumating si Yeojo. Dinala si Yeojo sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Nang makita niya ang sugat sa mukha ni Deokgi, tinanong niya ang pulisya kung binugbog ba siya hanggang sa umamin sa krimen at humiling na makausap siya ng pribado. Ngunit dahil siya ang pinakanagdududa ngayon, natural na hindi papayag ang pulisya. Kaya tumalikod siya at umalis. Dahil dito, napilitan si Seung-chul na makipag-ayos sa kanya. Tinanong ni Yeojo si Deokgi kung bakit siya bumalik at pagkatapos ay binulungan siya. Nang makita na may mali, mabilis na tumakbo papasok si Seung-chul. Ngunit biglang binago ni Deokgi
Gi ang kanyang pahayag at sinabing siya ang pumatay kay Suho. Sa kabilang dako, si Usong ay kasama si Jinho. Ay sinamahan si Suho sa huling lakbay. Sa harap ng portrait ni Suho, umiyak siya ng husto. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar ng kawanggawa. Pinaalalahanan niya ang tagapamahala na dapat itago ang kanyang paglahok sa aktibidad. Kung hindi, malalaman ng kanyang asawa at magdududa sa lahat ng bagay. Pagkatapos niyang makauwi, pagbaba pa lang niya ng kotse, nakita niya na nakatayo ang kanyang asawa sa likod ng kotse. Sa takot, halos lumabas ang kanyang puso. Sinabi ni Yeojo na bagong bili lang niya ang upuan ng kotse para sa kanya. Ngunit natakot si Usong na maamoy ng kanyang asawa ang pabango na inispray ni Mirai sa kotse. Kaya't nagdahilan siya na mabaho ang kotse, ngunit sa huli ay nahuli pa rin siya. Kaya pagkapasok sa bahay, hinubad ni Yeojo ang mga damit ni Usong, kinuha ang mga high-tech na kagamitan na inihanda niya, at maingat na kinuha ang isang hibla ng buhok mula sa jacket ng kanyang asawa. Sa isang tingin, alam niya na buhok ito ng babae. Pagkatapos ng pagsasaliksik, tila may naisip si Yeojo. Hindi niya inaasahan na ang hibla ng buhok ay mula sa kanyang sariling ulo. Pagkatapos, nagpasya pa rin si Yeojo na pumunta sa kotse upang suriin. Habang nasa loob ng bahay, labis na natatakot si Usong. Naisip niya na nabura na ang dashcam footage at wala na ring nakita sa Gi, kaya tiyak na walang makukuha ang kanyang asawa. Dahil dito, nakaramdam siya ng ginhawa. Pero bilang isang manunulat na may kaalaman sa kriminal na sikolohiya, sa harap ng kotse na napakalinis, mas lalo pang nagduda si Yeojo. Kinaumagahan, nagdaos ang universidad ng isang charity event na pagpipinta sa pader. Naalala ni Mirai ang eksena kung saan niligtas niya si Usong, kaya't hindi sinasadyang iginuhit niya iyon. Hindi niya alam na dumating na pala si Usong. Nang makita niya ito, labis siyang nataranta at kumuha ng isang timba ng pintura at itinapon sa pader. Ayaw niyang makita ni Usong ang larawan. Nagulat si Usong, samantala, tumingin si Mirai sa kanyang paa at nakita na may tumalsik na pintura sa sapatos niya. Nagpakita ng pagiging mapagbigay ang lalaki. Pagkatapos, pumunta siya sa shopping center at naghanap ng eksaktong kapareho ng kanyang sapatos. Sinadya pa niyang baluktutin at tapakan ito upang magmukhang luma. Nang bumalik siya sa kanyang opisina, nakita niya si Mirai na naghihintay sa kanya. Labis siyang nakaramdam ng pag-aalala tungkol sa nangyari kaninang umaga, kaya binili niya ito ng isang pares ng bagong leather na sapatos bilang kapalit. Binuksan ni Usong ang kahon at kinuha ang sapatos upang tingnan. Nadama niya na para sa isang estudyante, masyadong mahal ang sapatos na ito. Umiti lang si Mirai at walang sinabi. Pagkatapos, sinabi ni Usong kay Jinho na lumabas at magtimpla ng kape. Nagkataon na paglabas niya, nabangga niya si Yeojo na dumating upang mag-inspeksyon. Kaya't labis siyang natakot at orihinal na balak na pumunta upang magpalipas ng oras. Pero nakita lahat ni Yeojo ang mga kilos na iyon. Nang marinig ang paalala ni Jinho, naunawaan din ni Mirai na hindi siya dapat manatili ng matagal, kaya tumayo siya at naghanda na umalis. Ngunit natakot si Usong na baka magkamali ang kanyang asawa, kaya mabilis niyang hinila si Mirai at sinabi sa kanyang magtago sa kabinet. Pagkapasok pa lang ni Yeojo sa kwarto, naamoy na niya ang pamilyar na pabango. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig at nakita ang bagong leather na sapatos sa mesa. Nang makita ito, naglakas loob si Usong na harapin ang kanyang asawa. Sinuyo siya at sinabing gusto niya siyang dalhin sa isang hapunan. Samantala, sa loob ng kabinet, patuloy na tinitingnan ni Mirai ang eksena sa labas. Gayunpaman, nagpanggap lang si Yeojo na aalis at pagkatapos ay bigla siyang lumapit sa kabinet. Minju opened the cabinet door, causing Mirai to be caught unprepared while hiding inside. She felt the woman's stare, which was so scary that she ran out immediately. That evening, Wusong invited two of his colleagues and their spouses to his home. At this point, Yeojo started discussion with Yoonhui about husbands having affairs. Yoonhai jokingly said that Wusong would absolutely never have an affair. Otherwise, Yeojo would surely bury him alive. After dinner, Yeojo asked her husband about his relationship with Mirai. Based on her analysis, she believed her husband had not yet had an affair because the shoe size Mirai gave him was one size too big. This proved that the two of them were not yet close. Matapos itong marinig, tumahimik lang si Wusong. Nang gabing iyon, lihim niyang sinundan ang kanyang asawa at natuklasan niyang nakikipagkita ito sa ibang lalaki. Umakyat siya sa bintana at nakinig sa usapan ng dalawa. Sa loob, pinag-uusapan ng dalawa kung saan siya ililibing, kaya hindi maiwasang manginig sa takot si Wusong. Sa totoo lang, umaasa lang ang lalaki na makapirma ng kontrata para sa bagong nobela ni Yeojo, at ang pinag-uusapan ng dalawa ay ang nilalaman ng bagong gawa ni Yeojo. Dahil iniligtas siya ng lalaking ito 9 na taon na ang nakakaraan, pumayag si Yeojo na makipagtulungan sa kanya bilang pasasalamat. Kinabukasan, pumunta si Wusong sa kumpanya. Pagdating niya, nadiskubre niya na ang loob at labas ng kumpanya ay puno ng kanyang mga litrato, kaya nagpa siya ang kanyang boss na suportahan siya sa kanyang kandidatura para sa National Assembly. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, sinusuportahan siya ng kanyang asawa sa isang kakaibang paraan. Gayunpaman, hiniling nito sa kanya na huwag makipag-ugnayan sa mga babaeng wala pang 50 taong gulang. Kaya bigla niyang napagtanto na marahil alam na ng kanyang asawa ang tungkol sa pagkikita nila ni Mirai. At ang katotohanan ay tama ang hinala ni Wusong.
Usong. Nang araw na iyon, habang nagpipinta ang dalawa, nakatayo si Yeojo sa isang kalapit na bahay at nasaksihan ang lahat ng kahina-hinalang kilos ng dalawa. Simula nang makabalik si Mirai, si Usong na lang ang nasa isip niya. Kaya agad siyang nagpadala ng mensahe para tanungin kung nakakagulo ba siya sa lalaki. Samantala, abala si Usong sa pagpaplano ng diskarte, kasama si Jinho, kaya pagkatapos matanggap ang mensahe ni Mirai, agad siyang sumagot na huwag na lang masyadong mag-alala. Pagkatapos matanggap ang mensahe, naramdaman ni Mirai na napakainit ng kanyang puso, kaya agad niyang tinanong kung pupunta ito sa charity event bukas. Kaya naman tinawagan siya ni Usong, na nag-udyok kay Mirai na iwanan ang lahat sa meeting room at dali-daling tumakbo sa banyo para sagutin ang tawag. Sabik niyang tinanong si Usong kung pupunta ito bukas, ngunit sinabi ng lalaki na medyo sensitibo ang asawa niya kamakailan at sinabing huwag na silang mag-usap pagkatapos nito. Nang marinig iyon, natigilan si Mirai ng matagal. Pagkatapos mag-alinlangan, sa wakas ay binura niya ang numero ng lalaki. Sa kabilang banda, kinakabahan si Usong habang umuuwi, ngunit natuklasan niyang nakatapon sa basurahan ang kanyang mga damit. Dali-dali niya itong pinulot at napabuntong hininga. Nalaman niyang ang damit na ito pala ang suot niya nang iligtas siya ni Mirai. Sa sandaling iyon, nakaupo si Yeojo sa harap ng computer. Tinitingnan ang ipininta ni Mirai sa ilalim ng dagat, isang lalaki at isang babae na naglalapitan. Kaya naman nag-online siya para basahin ang balita tungkol sa volunteer work ng kanyang asawa at nahulaan niyang ang ipininta ni Mirai ay para alalahanin ang opisyal na pagkikita nila ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, inihanda niya kay Usong ang isang palayok ng blowfish soup. Nang marinig niyang gusto siyang subuan ng asawa, lalo siyang natakot at hindi niya alam kung makikita pa ba niya ang araw ng bukas. Sa hating gabi, nakita ni Yeojo ang isang business card ng isang kumpanya sa kanyang kamay na ayon sa sabi-sabi, kaya nilang gawin ang kahit ano basta't may pera. Kaya nagulat si Yeojo. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Mirai, biglang may lalaking pumasok sa kanyang kwarto. Dali-dali niyang tinanggal ang kanyang eye mask, ngunit tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Sa oras na iyon, nakilala din niya ang lalaki sa kanyang harapan. Nang akmang hahalikan na ng lalaki si Mirai, hindi niya inaasahang kukunin ng babae ang kanyang cellphone. Inampas niya sa mukha. Sa huli, biktima lang din pala si Mirai ng kasal. Maaga na pala siyang ipinakasal ng kanyang pamilya sa isang masamang binata na walang kinatatakutan. At kinamumuhian din niya ang lalaki. Tumakbo si Mirai palabas ng kwarto, nagtago sa isang sulok, at tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay hindi man lang siya pinansin, bagkus ay inalagaan pa ang kanyang manugang na si Han. Dahil sa labis na sakit, naglakad si Mirai sa kalye ng walang direksyon, nasuot ang manipis na damit, kaya nilalamig siya at nanginginig. Pagkatapos mag-alinlangan, sa wakas ay tinawagan niya si Usong. Samantala, kinukwestiyon ni Usong ang kanyang asawa kung bakit tinapon nito ang kanyang mga damit. Naramdaman ni Yeojo na may ibang babae na humawak sa damit na ito. Kinuha niya ulit ang damit mula sa basurahan. Tila gusto niya talaga ang damit na iyon, no? Pagkatapos noon, dali-daling ipinaliwanag ni Usong ang kanyang relasyon kay Mirai. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag si Mirai. Kaya naman, pinilit niyang sagutin ang tawag at sinigawan niya ito na hindi marunong tignan ang oras at tinanong kung bakit ito tumawag. Para hindi maghinala ang kanyang asawa, sinabi niyang huwag na siyang tawagan ni Mirai pagkatapos nito. Pagkatapos magsalita, binaba niya ang telepono. Dahil sa labis na pagkabalisa, nag-smuggled siya palabas para magsigarilyo. Ngunit sa hindi inaasahan ay wala itong laman. Tuluyan nang nawawala ng pag-asa si Usong. Sa oras na iyon, tulala si Mirai habang naglalakad ng walang sapin sa paa. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa kalsada. Sino ang mag-aakalang ang tagapagmana na may daan-daang bilyong ari-arian ay walang matuluyan? Kinabukasan, nalungkot pa rin si Usong. Iniisip kung masyado ba siyang naging masungit kay Mirai kagabi. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulis. Nang makarating siya, nakita niya si Mirai na mukhang magulo, na labis na ikinabahala niya. Nang makita niya itong dumating, hindi na napigilan ni Mirai ang sarili at umiyak siya ng malakas. Pagkatapos noon, dinala siya ni Usong para kumain ng hotpot at pagkatapos ay pumunta sila sa supermarket para bumili ng personal na gamit at binilhan pa siya ng peres ng medyas. Samantala, nakita naman ni Yeojo sa bahay ang kasaysayan ng paggasto sa credit card. Kaya agad siyang tumawag para tanungin kung nasaan ito. Nagpanggap lang si Usong at sinabing nasa opisina siya. Nang marinig ito, nag-iba ang ekspresyon ni Yeojo. Walang nakakaalam na mayroon ng asawa si Yeojo dati at namatay ito sa isang aksidente sa pagsabog ng kotse. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng kanyang asawa, kinuha ni Yeojo ang cellphone nito, ngunit natuklasan niyang may password ito. Kaya naman, kinaumagahan, paggising ni Usong, nakita niyang nakatitig sa kanya ang kanyang asawa, na lubos na ikinatakot niya. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Usong ang kanyang asawa kung ano ang bagong content ng kanyang nobela. Nang sabihin ni Yeojo na may kinalaman ito sa isang abogado, si Usong Mabilis na sinagot ni Usong, ang ganda, ngunit nang marinig niyang binanggit ng kanyang asawa na ang bida ay nakikipag-date sa isang sikat na ilhi, nawala ang kanyang ngiti at sinabi na huwag na lang pansinin. Pagkatapos marinig ito, nataranta ang yaya at nabitawan ang mangkok ng sabaw. Pagkatapos noon, ang kanyang tingin kay Usong ay medyo kakaiba. Nalaman niyang noon pa man ay alam na pala ng yaya ang tungkol sa pag-date nila ni Suju. Samantala, dahil sa ilang salita ni Yeojo, agad na binago ni Deokgi ang kanyang testimonya na nagsasabing siya ang pumatay kay Suju. Ngunit matapos ang
ang investigasyon ng pulisya, hindi pa rin nila ito maitugma sa ebidensya. Dahil dito, agad na pumunta si Seung-chul sa eksena para kumuha ng 1-0 piraso ng ebidensya. Ngunit nakilala niya ang babaeng nag-organisa ng libing ni Sujo. Espesyal siyang pumunta doon para ayusin ang mga gamit ng babae. Sa bawat salita niya, puno ito ng awa at sinabing gagawin niya ang lahat para mahuli ang salarin. Tinanggihan din si Yeojo na makipag-usap pa kay Deokgi, kaya sinabi niya sa kanyang asawa na pumunta doon bilang isang defense lawyer at binigyan pa ito ng isang bento box. Pagkatapos marinig ito, wala nang nagawa si Wusong kundi pumunta. Si Deokgi naman ay walang hiya at kumain ng marami. Pagkatapos siyang mabusog, hinamon na naman niya si narito ang salin sa Tagalog na sumusunod sa iyong mga tagubilin tungkol sa relasyon ni na Usong at Sojung at tinanong kung hindi pa ba ito alam ng kanyang asawa. Nang marinig ito, agad na natakot si Usong at dali-daling nagbuhos ng tubig para sa kanya. Sinabi ni Deokgi na nasa kanya pa ang key footage ng kanilang date. Pagkatapos ay lumapit siya sa tainga ng lalaki at sinabi ang lokasyon kung saan nakatago ang video. Ngunit, hindi inaasahang pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang hinawakan ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Dali-daling dinala siya ng pulisya sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Si Usong naman ay agad na inaresto dahil noong nangyari ang insidente kay Deokgi, siya lang ang nasa eksena. Hinala ng pulisya na nilaso ni Usong ang bento box para patayin ito. Sa sandaling iyon, wala siyang masabi para ipaliwanag ang kanyang sarili. Kaya humiling si Usong na makausap ang kanyang asawa. Ngunit abala si Yeojo sa pag-aayos ng bulaklak sa bahay at hindi niya pinapansin ang kanyang telepono. Sa puntong ito, nagduda si Usong at nag-isip kung sinadya ba siyang iset up ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang anti-cheating amulet. Samantala, nahulaan naman ni Sooho at ng kanyang mga kasamahan sa organisasyon na si Yeojo ang pumatay kay Deokgi at ginamit si Usong para itago ang kanyang krimen. Kinabukasan, pumunta si Yeojo sa istasyon ng pulisya at nakita niyang patuloy na kinakamot ng kanyang asawa ang kanyang leg. Dahil allergic si Usong sa seafood, tinanong niya ito kung kumain ba siya ng seafood. Ngunit hindi naman kumain si Usong ng ganoon. Pagkatapos noon, pumunta si Yeojo sa pulisya at inamin na siya ang naghanda ng bento box. Nang marinig ito, nagduda si Seung-chul na nilagyan niya ng lason ang pagkain para patayin si Deokgi. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Yeojo na wala siyang inilagay na kahit ano doon. Sa puntong iyon, nakuha na ng istasyon ng pulisya ang ulat ng autopsy at wala silang nakitang lason sa katawan ni Deokgi. Pagkatapos noon, lumingon si Yeojo at natuklasang wala na ang water filter sa istasyon ng pulisya. Dahil nagkaroon lang ng allergy ang kanyang asawa pagkatapos uminom ng tubig doon, sigurado siyang may problema sa tubig. Sa katunayan, tama ang hula ni Yeojo. Natuklasan lang ng pulisya na may pulbos ng kabibi sa water filter. At sakto namang allergic si Deokgi sa shell powder. Tila may nagtago nito sa loob para patayin siya. Pagkatapos, banta ni Yeojo kay Seung-chul, paano kung malaman ito ng mga reporter. Kaya naman, naglakad sila palabas ng istasyon ng pulisya nang walang takot. Habang ang dalawang lalaki naman ay nakatayo lang sa labas, nag-aantay na umalis ang mag-asawa. Samantala, simula nang makilala ni Mirai si Usong, muling lumitaw ang kanyang matagal nang nawawalang ngiti. Ngunit nang dumating siya sa bahay ng araw na iyon, sinabi sa kanya ng kanyang ina na dadalhin siya ng bastos na lalaki na iyon sa Amerika. Pagkatapos ay inihagis nito sa kanya ang isang tumpok ng mga larawan at sinabi na ang mga ito ay mga larawan na ipinakuha ng kanyang asawa. Kung nagpapasalamat siya sa lalaki, kung gayon, huwag mo siyang saktan at umalis ka na lang ng tahimik. Hindi na niya gustong makasama ang taong iyon kahit isang segundo pa. Naramdaman din niyang wala na siyang pag-asa na mabuhay pa. Ayaw na ayaw niya sa buhay na walang kalayaan, kaya sa huli ay pinili niyang magpakamatay. Nang gabing iyon, napansin ni Yeojo na may inilalagay ang yaya sa kaldero at matagal na niyang napansin na may kakaiba sa kanya. Paglingon ng yaya, nakita niyang nasa likod niya si Yeojo, kaya nanginginig siya sa takot. Nang matuklasan ang kanyang ginagawa, wala siyang nagawa kundi ibunyag na ang inilalagay niya ay pampahina ng lakas at sigla ng lalaki. Nang marinig iyon, kinuha ni Yeojo ang isang anti-cheating amulet. Nang makita ito, inamin ng yaya na siya rin ang gumawa nito. Pagkatapos marinig ito, pinaalalahanan siya ni Yeojo na huwag na gawin ang mga bagay na ito. Walang magawa ang yaya kundi pumayag. Sa hating gabi, habang tulog ang kanyang asawa, lumabas si Usong ng palihim. Gayunpaman, hindi niya alam na gising pa si Yeojo. Nagmaneho si Usong papunta sa lugar kung saan nakatago ang video at sa wakas ay nakuha ang AXB na naglalaman ng ebidensya ng kanyang pangaaliwa. Pagka-uwi niya, dali-dali niyang isinaksak ang AXB sa computer. Ngunit sa kasamaang palad, low battery ito. Nang bumalik siya na may dalang charger, nawawala na ang AXB. Kaya't naghanap siya sa buong lugar ng may takot. Si Yeojo naman ay nakaupo sa harap ng computer at pinapanood ang nilalaman ng AIDS. Unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kinabukasan, hinahanap pa rin ni Usong ang AXB nang biglang lumitaw ang kanyang asawa. Sa pagkakita niya rito, agad siyang nagdahilan na nakakita siya ng ipis. Pero naniniwala naman si Yeojo at sinabi, kung nakita mo ang isa, ibig sabihin, marami na sa ilalim ng lupa. Ang mga salitang ito ay paalala para kay Usong. Pagkatapos nito, sinabi ni Yeojo na matagal na silang hindi lumalabas para mag-date. Kaya wala nang nagawa si Usong kundi sundin ang plano ng kanyang asawa. Ngunit pumunta si Yeojo sa supermarket para bumili ng rice cooker.
Susunod ay mga guwantes, malaking lagari, at apron, na lubos na ikinatakot ni Usong. Iniisip na baka balak siyang hiwain ng asawa. Nang makarating sila sa lugar na itinuro ng asawa, natuklasan niyang ito ay isang liblib na lugar na walang tao sa loob ng daan-daang milya. Nang makita niyang lumapit sa kanya ang asawa na may dalang lagari, nanginginig sa takot si Usong. Si Suho naman ay nakatayo sa malayo at pinapanood pa rin sila. Nalaman niyang anak pala si Yeojo ng isang kandidato sa pagkapangulo at ang dahilan kung bakit siya inilagay sa tabi nito ay dahil sa takot na baka gumawa ito ng hindi tamang bagay. Kaya kung may gulo, kailangan niya itong ayusin. Biglang nahirapan huminga si Yeojo at nawala ng malay. Nang magising siya, dinala niya si Usong sa harap ng kanyang ina at sinabi sa kanya ang mga pinagdaanan niya. Noong bata pa siya, habang nag-aaral, isang araw pag-uwi niya galing sa klase, nakita niyang nahulog ang kanyang ina mula sa itaas. At ang taong sumilip mula sa itaas ay ang kabit ng kanyang ama, na siya ring amo ni Sujung. Dahil sa lahat ng nakita niya, labis na nasaktan ang mentalidad ni Yeojo. Nawalan pa siya ng kakayahang magsalita at dinala sa mental hospital. Pagkatapos niyang ibuhos ang lahat ng hinanakit, na-relieve si Yeojo matapos niyang ilabas ang matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Si Mirai naman, na pinili ng magpaalam sa mundong ito, ay nakita ng kanyang asawa na nasa ilalim ng ilusyon, kaya agad itong nagising at tinawag ang mga katulong. Pagkatapos, dali-daling dinala si Mirai ng kanyang assistant sa ospital. Matapos siyang i-revive ng mga doktor, sa wakas ay nagising si Mirai. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang buhay pa siya, at sana ay panaginip lang ito. Ngunit nang marinig niya ang usapan ng kanyang ina at ng kanyang bastos na asawa, tuluyan nang namatay ang kanyang puso. Sa unang araw ng kanilang kasal, nakita ni Mirai na may ibang babae sa kanyang kama. Sa ganoong paraan, bawat linggo, 8 beses siyang binubugbog ng kanyang asawa. Gaano man siya magmakaawa ng lubusan, hindi siya makawala sa mga kuko ng bastos na lalaking ito. Para sa kanya, ang pag-ibig at pagmamahal ng pamilya ay mga karangyaan na hindi niya kailanman makakamit. Nawalan na siya ng lakas ng loob na mabuhay. Nang itinaas niya ang kanyang paa, handa nang wakasan ang lahat, nakita ni Han Wusong ang kanyang huling paalam at nagmamadaling tumakbo sa banyo para tawagan siya. Ang mga salita niya ay parang sinag ng liwanag na muling nagpasikat sa puso ni Go Mirai. Naramdaman niya ang init ng lalaking ito, kaya nagpasya siyang mamuhay ng bagong buhay para sa sarili niya. Naalala niya ang mga salita na minsan sinabi ng kanyang assistant, "Binibini, maaari mong makuha ang anumang gusto mo, bilhin o agawin." Hindi siya nagsabi ng kahit anong salita sa kanyang ina at umuwi mag-isa at inutusan ang assistant na ipagluto siya ng isang mangkok ng noodles. Ngunit sinabi ng assistant na ang instant noodles ay hindi maganda sa katawan. Ngunit ito ay kapakipakinabang sa emosyonal na aspeto dahil ang lalaking unang nagdala sa kanya upang kumain ng noodles ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na patuloy na mabuhay. Kinabukasan, si Go Mirai ay ganap na nagbago. Binalaan niya ang assistant na kung gusto pa nitong manatili sa tabi niya, wag na itong maging aso ng kanyang ina. Nakita ang pagbabago ng pangunahing Binibini, natakot ang assistant at kaagad na ipinahayag ang kanyang katapatan. Sa pagkakataong ito, si Go Mirai ay nagbago mula sa pagiging isang puting kuneho at naging isang tunay na si. Nang araw na iyon, nakatanggap si Kang Yeojo ng imbitasyon para suriin ang kaso ni Baek Sujung. Kabilang sa mga naroon ang mga sikat na detective at abogado. Magkasama silang dumating sa apartment para mag-imbestiga. Sinabi ni Jang Seung-chul na ang nawawalang kutsilyo rito ay maaaring ang sandatang ginamit sa krimen. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos, si Kang Yeojo ay maglalabas ng isang kutsilyo mula sa kanyang bag na nagpapatigil sa lahat sa kwarto. Lumalabas na binili niya lang ang kutsilyo na ito habang papunta siya roon. Pagkatapos ng talakayan tungkol sa anggulo ng sugat, sinuri ng lahat na ang taas ng salarin ay dapat na 1.7 metro. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Jang Seung-chul na si Kang Yeojo ay isang. Sinabi ni Jang Seung-chul na si Kang Yeojo na naka-high heels ay maaari ring umabot sa ganoong taas. Pagkatapos nito, natuklasan din ng pulisya ang isang basag na piraso ng salamin sa damit ni Baek Sujung. Pagkatapos ng paghahambing, nalaman nila na ito ay mula sa isang bote ng pabango na kapareho ng kay Kang Yeojo. Sa sandaling ito, nagsimula ng magduda si Han Wusong na ang kanyang asawa ang gumawa nito. Ngunit si Kang Yeojo ay nanatiling kalmado, samantala ang yaya na nasa bahay ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Nagpunta siya sa hardin at mabilis na naghukay ng butas. Nanginginig siyang binuksan ang itim na balutan at nahulog ang bote ng pabango. Sa tabi nito ay mayroon ding kutsilyo. Sa sandaling ito, si Go Mirai ay nag-file na ng divorce mula sa kanyang walang kwentang asawa. Kasabay nito, inutusan din ni Go Mirai si Han Wusong na tulungan siya sa kanyang diborsyo. Pagkatapos niyang marinig ito, namangha si Han Wusong. Palagi niyang iniisip na si Go Mirai ay isang inosenteng estudyante. Sa araw na ito, nalaman niya ang tunay nitong pagkatao. Ngunit ang mga sumunod na sinabi niya ay lubos na ikinagulat niya. Gaano karaming ari-arian ang gusto niyang hatiin? Gaano karaming dibisyon at kompensasyon? 200 bilyong won. Hindi na makapaniwala si Han Wusong sa kanyang mga taina. Matapos ihatid si Go Mirai, ang dalawa ay parehong masaya at nag-aalala. Isang mabilis na pagtutuos, kung mananalo sila sa kaso, ang bayad sa abogado pa lang ay aabot na sa bilyon-bilyon. Ito ay malinaw na isang pambihirang pagkakataon na nahulog mula sa langit. At si Go Mirai ay sa
Ang tagiliran na ito ay nagpakita rin ng mga pamamaraan ng mga chaebol na direktang nagpadala sa bastos na asawa sa bilangguan at ginawa siyang isang spoiled brat. Nang araw na iyon, bumalik ang pulisya upang hanapin si Kang Yeojo para sa tulong sa investigasyon. Samantala, ang yaya na nagtatago sa isang gilid ay patuloy na nag-aalala dahil ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Kang Yeojo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Jang Seung-chul ng isang mensahe. Ang salarin sa kaso ni Baek Soo-jung ay sumuko sa istasyon ng pulisya. Ito ay walang iba kundi ang yaya sa bahay ni Kang Yeojo. Gayunpaman, paglabas pa lang niya sa pinto, sinabi ni Kang Yeojo na ang sumuko ay hindi ang salarin. Pagkatapos, ipinakita ni Kang Yeojo sa kanila ang isang video clip. Sa video, makikita nga na si Yeom Jin-ok ay umalis sa lugar sa takot. Ngunit ang dugo sa pinangyarihan ay nagkalat at ang damit ng yaya ay napakalinis. Nagpapatunay ito na huli siyang dumating sa pinangyarihan. Simula nang mawala ang ina ni Kang Yeojo, ang dalawa ay nagkasama sa buhay at matagal na siyang itinuring ng yaya na parang sarili niyang anak. Gayunpaman, isang araw, aksidente niyang nakita si Han Woo-sung at Baek Soo-jung na nag-date. Hindi siya naglakas loob na sabihin kay Kang Yeojo dahil sa takot na baka gumawa siya ng isang bagay na bobo kapag nalaman niya ang totoo. Kaya nang gabing iyon, dinala niya ang kanyang naipong pera sa buong buhay niya, handang sabihin kay Baek Soo-jung na kusang lumayo kay Han Woo-sung. Ngunit nang dumating siya sa apartment, nakita niya na bukas ang pinto. Pagpasok niya, sobrang takot siya na natumba siya at nakita niyang nakahiga si Baek Soo-jung sa sahig. Walang malay, gusto niyang umalis sa lugar, ngunit nakita niya ang bote ng pabango na may sariwang dugo, hindi kalayuan. At iyon ang pabangong laging ginagamit ni Kang Yeojo. Inakala niya na si Kang Yeojo ang gumawa nito, kaya hindi na siya nag-isip pa at kaagad niyang tinanggal ang kanyang scarf at dinala ang bote ng pabango at ang sandata ng krimen palayo. Pagdating sa bahay, itinago niya ito sa refrigerator. Dahil sa takot na matuklasan, inilipat-lipat niya ito sa iba't ibang lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit naamoy ni Kang Yeojo ang pabango niya sa yaya. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Kang Yeojo si Yeom Jin-ok, ngunit nang makita siya, gusto niyang tumakas. Matatag na sinabi ni Kang Yeojo sa kanya na hindi siya ang salarin, at pinayuhan siyang makipagtulungan sa investigasyon at ibigay ang sandata ng krimen para mabilis na mahuli ang salarin. Matapos kumpirmahin na hindi si Kang Yeojo ang gumawa, sinabi ni Yeom Jin-ok kung saan niya itinago ang ebidensya. Lumalabas na pagkatapos niyang umuwi sa bansa para sumikat at mabilis na maging isang malaking personalidad, si Baek Soo-jung ay naging napaka-arogante na sa seremonya ng parangal. Sinabi niya ang mga bagay na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Pagkatapos niyang makita ito, agad na nagalit si Min Yoon-hui at inutusan si Kim Deok-gi na pigilan siya. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Baek Soo-jung na si Kim Deok-gi ay tao ni Min Yoon-hui. Dahil dito, nagalit siya at dinampot ang trophy at ibinato sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Min Yoon-hui sa bahay ni Baek Soo-jung. Naghanda siya upang personal na turuan siya ng leksyon. Ngunit si Baek Soo-jung ay hindi nagkubli at lihim na nagpapahiwatig na si Min Yoon-hui ang pumatay sa unang asawa upang makuha ang kanyang posisyon at gusto rin niyang maging first lady. Dahil dito, nawala sa sarili si Min Yoon-hui, agad na hinawakan ang buhok ni Baek Soo-jung at sinaksak siya ng kutsilyo. At natagpuan ng pulisya ang kutsilyo na iyon sa inidoro sa bahay ng yaya. Sa pamamagitan ng pag-check sa fingerprints sa sandata ng krimen, kinumpirma ng pulisya na ito ay kay Min Yoon-hui. Pagkatapos nito, inaresto si Min Yoon-hui at dinala sa istasyon. Doon, aksidente siyang nakasalubong si Kang Yeojo. Hindi siya nag-atubili na tuksuhin siya, na sinasabing hindi niya alam kung gaano umiyak ang kanyang asawa sa sakit sa libing. Ang ekspresyon ni Kang Yeojo sa sandaling ito ay napakakomplikado. Samantala, si Han Woo-sung ay umiinom kasama ng kanyang kaibigan upang malunod ang kanyang kalungkutan. Matapos niyang malaman na ang kanyang asawa ay nagdagdag ng isa pang bilyong won sa kanyang insurance sa aksidente, natakot si Han Woo-sung. Natatakot siyang baka ilibing siya ng buhay ng kanyang asawa. Sa daan pa uwi, nakarinig siya ng malakas na ingay at pagkatapos ay nahulog ang light box mula sa itaas. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakakilos at naiwasan ang aksidente. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Han Woo-sung sa pulisya at sinabing habang umiiwas siya, malinaw na nakita niya ang isang anino na dumaan sa itaas. Ngunit pagkatapos ng investigasyon, nagpa siya ang pulisya na ang light box ay nahulog ng mag-isa dahil sa sira. Kinabukasan, si Han Woo-sung ay nagsabi sa kanyang kaibigan na sigurado siyang may problema ang assistant ng kanyang asawa dahil noong gabing iyon, nakita niya ang jacket ni Cha Soo-ho sa isang sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada at pagkatapos ay nahulog ang light box. Nagsimula pa siyang magduda na pinagtaksilan siya ng kanyang asawa at ni Cha Soo-ho. Dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam, labis siyang uminom at pagkatapos ay gumagala sa kalye. Bigla siyang pinukpok ng isang pamalo at mabilis siyang isinakay sa sasakyan ng ilang kidnapper. Habang nasa pagitan ng paggising at pagtulog, nakita niya si Cha Soo-ho na may hawak na kutsilyo na papalapit sa kanya. Ngunit nang magising siya kinabukasan, nakaramdam si Han Woo-sung ng sakit sa buong katawan at patuloy na lumalabas sa kanyang isipan ang mga imahe. Ngunit inakala niyang panaginip lang ito. Ngunit nang makita niya ang 50 milyon won na transaction history sa kanyang telepono, natigilan si Han Woo-sung sa loob ng 5 segundo. Hindi niya alam kung kanino niya inilipat ang halagang ito. Sa sandaling ito, pumasok si Kang Yeojo na may dalang tsaa para sa hangover. Gayunpaman, natatakot siyang baka nilagyan siya ng laso ng kanyang asawa, kaya pagkatapos niyang amuyin ito, ibinuhos niya ito pabalik sa pitsel sa dining table. Nakita ang 8 pinggan na niluto ng kanyang asawa, hindi siya naglakas loob na kumain. Bukod pa rito, tinanong pa niya ang kanyang asawa, ikaw ba ang nag-utos kay Cha Soo-ho? Nang marinig ito, diretsahang inamin ni Kang Yeojo. Sa
sandaling ito, lubos na natakot si Han Wusong. Maaga pa lang ay binalaan na ni Kang Yeojo ang kanyang asawa na sinabing iwasan si Go Mirai dahil ang asawa nito ay lubhang delikado. At ang nangyari kagabi ay inayos ng asawa ni Go Mirai, kaya inutusan niya si Cha Soo-ho na iligtas siya. Gayunpaman, ayaw pumunta ni Cha Soo-ho at pumunta lang siya dahil pinakiusapan siya ni Kang Yeojo. Ngunit ang mga salitang ito ay narinig ni Han Wusong habang lasing na inakalang ang kanyang asawa ang nag-utos sa kanya na patayin siya. Kaya't sa kanyang pagkalasing, pumunta siya sa isang lugar at naghanap ng dalawang malalaking lalaki na nanumpa na gaano man kamahal, ibibigay niya sa kanila basta't alisin lang nila ang kanyang asawa. Kinabukasan, nakatanggap si Kang Yeojo ng isang tawag sa telepono na may gustong pumatay sa kanya at ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Hindi maunawaan ni Kang Yeojo dahil wala si Han Wusong ng dahilan para saktan siya. Kaya't ipinagtapat sa kanya ng lalaking ito ang lahat ng bagay. Mayroon siyang mga kabit sa labas. Nang gabing iyon, umuwi si Han Wusong na may dalang sariwang bulaklak at malakas na tinawag ang kanyang asawa. Ngunit walang sumagot. Pumunta siya sa kanyang opisina at nakita ang isang papel na nakakalat sa sahig. Sa sandaling ito, natakot si Han Wusong at sa sahig ay nakasulat ang pangako na kung magtaksil siya, kailangan niyang isuko ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, si Kang Yeojo ay dahan-dahang lumapit sa kanya na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod. Akala niya ay gusto siyang biruin ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos, tumakbo si Kang Yeojo at sinaksak siya ng isang kutsilyo sa likod. Dito na nagtatapos ang pelikula. Paano ninyo gustong matapos ang pelikula? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hello at hanggang sa muli, paalam!